Good morning. I would like to greet you all on this our celebration of Marcos Day here in Ilocos Norte. It is important that we celebrate these days in remembrance of those that we have held in high esteem for the great work that they have done for our people and for our country. One of those heroes is Ferdinand Edrelin Marcos. It serves us well to stop for a moment in our busy schedules to remember the important work that our heroes have done for our country and for our people. This great legacy continues to live on beyond the mortal lives of our great hero. I am often asked, what of my father's legacy I feel is most important? I feel that he would have been most proud of. And I always answer this way. Of all the great achievements that my father had done, I believe the most important was his being able to give the Filipino a sense of nationhood, a sense of belonging to one society and working together as one society. And that sense of nationhood is what we need now as we face this global pandemic. So let us come once more together as a nation, as he had asked us to come, and come together and defeat this great crisis that we face. That, I believe, is the lesson that we take away from Ferdinand Marcos Day this year. Let us remember his good work. Let us remember his example. Let us remember the excellence that he brought to government. And let us try to serve as well as he did. Today, the Philippines and the world finds itself in a crisis like it has not seen in the last 100 years. A crisis that cannot seem to be solved, a crisis that will not go away. So it is appropriate that we look back at what our heroes have done in the past. And perhaps, by their example, by their thought, by their ideas, by their concepts, by their industry, their commitment, that will serve as a guide to us as we try to overcome this dreadful plague that besieges us and the rest of the world. We thank you all very much for coming and joining in our celebrations. But as we celebrate, let us not forget the words that were given to us by Ferdinand Marcos. And those words are that we must be heroes for our country, that we must not sit back and wait for someone else to be our saviors. We, all of us Filipinos, must come together as one to face this crisis. I thank you all for joining us in this celebration of Marcos Day. Let it be a reminder to us to work harder, to work better for our country, in the memory of Ferdinand Edrelin Marcos. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa,
bagong galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Bagong lipunan. Ferdinand E. Marcos ng Batag, Lalawigan ng Ilocos Norte, ay nihalal at itinanghal na Pangulo ng Pilipinas. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at ating itanghal bagong lipunan. Bagong lipunan. maka-Diyos, makabayan, makatao, for God, country, and people.
And certainly I can speak for the people of the United States of America in offering congratulations and best wishes for the future of this magnificent project. We applaud this magnificent effort on the part of our friends in the Philippine nation. That under his direction and with the support of the First Lady, you will indeed push back the frontiers of medicine, not only in heart surgery, but in all the other aspects of diagnosis and treatment. Ako'y nagitla, nabibigla, tuwing gumalaw ang unang ginang. At pagkat nung kami nagka-isang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa, napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipino. A story born 100 years ago of a noble man whose life is worth reliving and looking back to. He's the only president with a national strategy. You'd think that Marcos was the bogeyman, etc. But he was actually a very kind person. The way that the Marcoses promoted the country, promoted the Filipino, is something I think that cannot be equaled in any administration. His story speaks of the great Filipino dream, a father of a nation, in conquest for absolute freedom, true justice, and real democracy for the Filipinos. The great slogan that he followed was, he wanted this nation to be great again. He was the one who was actually seeking for an independent foreign policy out of the ambit, out of the axis of the United States. It was President Marcos who declared for the first time what is now known as the Calayan Group of Islands as subject to the sovereignty of the Philippines. The President also wanted a negotiation with the United States about the termination of parity in 1974. Yung ginawa ni President Park Chung-hee sa may Korea ay yung strategy ni President Marcos na ang pinakamataas na level of development ng Pilipinas over the last 50 years ay nung panahon ni President Marcos, specifically during the earlier years of martial law. His story is a story of wisdom and goodwill, a story of a visionary leader with a strong political will who realized the Filipino potential and propelled the nation to progress. Mr. Marcos provided
a lot more impetus in creating programs of government that meant building of infrastructure in a very essential way. All these things moved forward in his time very rapidly in the 4 years that he was in charge. Because that's the whole history of the energy policy. And that energy policy is being followed now. Agriculture, you should, I mean, look what Manny Piñol is doing. He's following Masagana 99, di ba? Kay Marcos yun eh. His story is a story of character. A war veteran who went to Bataan and picked up some soil and put it in a Ziploc and sent it to you. Kinuha niya. Alam mo, nung pagkakuha niya, tumalikod sa akin, bumalik sa kwarto, tapos nakikita ko na lang yung kanyang shoulders. Umiiyak. Minsan, hindi ko nakita nagalit. Pag medyo may problem, may crisis doon sa Makiki, tawagin niyo si Father, magsisimba na lang tayo. Pag may mga balita, minsan hindi ko nakita nagmura against the government. Basta tulungan na lang natin. Ganun. Isang malaking injustice kung mananatili sa isip ng marami na si Ferdinand hindi nagmahal sa bayan. He loved this country so much that he was willing to sacrifice the presidency when he could have definitely attacked the people there at EDSA. A story of a strong man whose life was reduced by a chapter of our history. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Deklarang martial law to solve yung communist insurgency tsaka yung Muslim secessionism. Yung kaguluhan na yon, hindi naman si President Ferdinand Marcos ang nagdala o ang dahilan ng mga kaguluhan na yun. It was a phase when it was hip, uso ang lumaban sa gobyerno. A story born 100 years ago about life, leadership, and legacy, waiting to be retold. Si Marcos talaga really made a mark in who we are in international politics. No? But if you compare what he did for our country during the time he was president, no one should ever be sorry that we had Marcos for a president. Kung ikumpara mo yung good points ni Marcos at saka yung good points ng ibang naging presidente natin mula sa kalimtingan yung iba. Since the Marcos administration, I don't know, have we really gotten off the ground? Only history can rightfully judge President Marcos. This is history. This is the story of Marcos. Thank you. My beloved Governor, Matthew, Mayors, Vice Govs, SP, my official family, kagayem king kakabsat, mga minamahal kong Ilocano sa buong mundo na imbaga bigat kada kayo amin, agyaman agtultuloy a suporta, ken panag-ayat yo iti pamilyami,
kang runaan na ken ni Apo Presidente Ferdinand Marcos. Ita nga aldaw, rambakan tayo iti maika sang gasot ket talo at tawen apan nagkasangay ni tatang ko, ni Apo Lakay. Lagipen tayo kuma saan laeng dagiti programa ken proyekto nga naaramid iti panawen na. No dikit pa iti panag-ayat ken gagem na panagdurasen ti pagilian tayo. Gapuking kuana na buangay iti solid north amamati iti sirmatana. Iti daytoy panawen nga adu dagiti agrigrigat na awanan ti trabaho ken naiyadayo iti pamilya. Alam ninyo nung buhay pa siya, madalas kami kinikwentuhan ng panahon ng gera ng tatay ko. Sabi niya, maniwala ka, hindi naman kami matapang, ano? Takot na takot kami noon. Kaya nga lang, andyan na yung gera. Laban na, batang-bata kami. Mga musmos na walang alam tungkol sa larangan ng pagbabakbakan. Ang laki ng sakripisyo, mawalay sa pamilya, mawala ng ama. Napakahirap nung panahon ng gera. Pinagmamalaki niya to, ngunit naaalala niyang malungkot. Iba naman ang laban sa pandemya ngayon. Mga doktor, mga nurse, mga pulis, mga barangay at BHW, sugod ng sugod sa COVID-19 ni hindi man lamang iniisip ang sakit na dadapo sa kanila mismo. Ang mga magsasaka nakayod sa bukid, walang tigil, namamawis, hirap na hirap, subalit walang mabenta, pagkat eto nga, may pandemya. At pag nakabenta naman, kakarampot ang uuwiin. At pati yung mga batang musmos na ngayon hindi makapasok sa eskwelahan at wala na ang mga eskwela, nagsiuwian ang ating mga hamak na guro. Ngunit eto, iba naman ang laban ng pandemya sa gera mundyal. Ngunit ang Ilocano ay nananatiling may tapang, may paninindigan, handang magsakripisyo, higit sa lahat, nagkakaisa. Eto nga, hindi nagbabago nung henerasyon ng gera ang Ilocano. Tayo pa rin ang isang lahi ng mga bayani ng matatapang at masidhi magsitulong. Tikunan ni tatang ko, daytoy ti amyanan. Ipakita tayo ti panagkaykaysa ti Ilocano. Dagiti timpuyo ti amyanan. Tibker ti patinaken masaan ka baailan at tukulan ti kinakurapoy. Saan amadadael babaen iti sakit, ngemket di agtultuloy, nga agpursige, agragsak, ken tumulong ang mapanunot, para mapasaya, pagsayaatan ti pada nga tao. Nang nangruna tatan, ipakita nga sang kamaysa tayo nga pamilya, pamilyang Ilocano. Makuna tayo latta, ipanakil tayo, kas kinuna ni Apo Lakay, Presidente Ferdinand Marcos, dayta ti Ilocano, daytoy ti amyanan. Diyos ti agnina, ken naragsak, a panagkasangay, kada tayo amin. Happy, happy,